pasok ka na lang sa ganito, mag-apply ka dun, sabi nila, para makapag-asawa ka ng kano. Ano din, ako dati, nag-entertainer. Pumasok pa ako dito, palis na rin yung mga kano, pang disco. So, pag-entertain namin, yun, nakikipag-disco ka sa mga foreigner, nakikipagsayaw ka. Dahil nga entertainer ka, so may bar fine din siya. Sama ka din talaga sa customer. Wala akong nakikita mga katulad ko, bihira. Samantalang nung nauwi ako dito sa Olongapo, nakikita ko marami akong kalahi dito. Marami kami mga Malaysian. Kaya nahirapan talaga ako kahit nasa pag-entertain. Mahirap talaga mag-English dahil nga di ka nakapag-aral, di ba? Mahirap talaga yung boy ko. Yung buhay ko eh. So wala akong guidance. Ang nangyayari sa buhay ko, bahala na. May mga dumadating-dating man dyan, pero pailan-ilan lang. Hindi na talaga siya yung kagaya ng dati na. Kaya ngayon, wala nang masyadong bar sa Olongapo. So, thanks God. Kung babalik ko yung panahon, syempre pipiliin ko mag-aaral ako. Yan ang pinagsisisihan ko eh. Kasi nga, ang hirap kumilos, alam mo yon pag hindi ka nakapag-aaral. Parang nililibang ko lang nga yung sarili ko kasi nga, ang hirap. Hindi mo maitaas yung sarili mo. Kasi nga nandun ka lang eh. Kasi nga iniwanan nila ako. So, ayoko nang umiyak. Natuloy ako. Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! Hello po. Ako nga po pala si Joy, 58 years old. Isa akong Amerasian. Meron akong 3 anak. Pero malalaki na sila. Dati nag-try din akong pumasok sa bar. Kaya lang, hindi ako nagtagal. Siguro mga ilang buwan lang ako eh. Kasi nahirapan ako mag-English. So, hindi kayo magkakaintindihan. Imbis na ako yung mauto. Ako yung mang-uuto, ako yung mauuto kasi nga, di ba? Ang hirap kasi mag-English. So, hindi rin talaga kasi ako nakapag-aral. Adapted lang din kasi ako. Nung pinanganak kasi ako, bali iniwan na ako ng mama ko dun sa naging guardian ko. Sabi niya kasi, alagaan lang daw kasi ako, tapos susustentuhan na lang daw niya. Kaso ang nangyari, yung mama ko, hindi na rin nagpakita. Kaya hindi na rin ako nasustentuhan. So, lumaki na lang ako dun sa guardian ko. Ano pong naging trabaho niyo po sa bar po dati po? Sa bar. Ano din ako dati, nag-entertainer. Kaso nga lang, hindi nga rin nga kasi ako masyado makapag-entertain kasi hindi ko naman maintindihan yung English. Kaya hindi pagtrabaho talaga ng Kaya lang ako, mga ilang buwan lang akong pumasok. At saka nung pumasok pa ako dito, na rin, palis na rin yung mga kano. So wala na kasi talagang lumaki naman na rin kasi ako sa Manila na. Nagpunta lang ako dito kasi binalikan ko yung mga nag-alaga sa akin. Pero meron na akong 3 anak nung bumalik ako dito sa Olongapo. Di bali po nung nagtatrabaho po kayo as an entertainer, paano po yung ginagawa niyo po sa bar po? Oo. Bali, din, yun nga, bari entertainer nga. Tapos, kaya lang yung pinapasokan ko kasi is pang disco. So, pag-entertain namin, yun, nakikipag-disco ka sa mga foreigner, nakikipagsayaw ka. Tapos, yun, ladies drink din. Tapos, ayun, dahil nga entertainer ka, so may bar fine din siya. So, sasama ka din talaga sa customer. Kasi hindi ka naman waitress. Kung mag-waitress ka, wala ka namang, kung hindi ka sasama, gano'n, ligay ng waitress, di ba, kahit paano, nag-serve sila, di ba, may tip. So, pag entertainer ka kasi, syempre, sasama ka lang, at saka, ayun, inom ka ng ladies drink, gano'n, para meron kang commission. Saan po kayo nag-entertainer po? Sang city po? Dito rin sa Olongapo. Sa may Subic area po ba siya? Hindi, Magsaysay. Hmm. Pumasok ako sa airport disco. Tapos, nung dahil nga ilang buwan, nagpinatubo na, so bumagsak yung airport disco, so napunta ako sa billboard. Yun, doon naman din ako, pero ganoon din yung diskuhan din siya. Kasi, di ba, parang kasi pagka nakikipag-entertain ka din sa mga foreigner kasi, so,
kadalasan yun, nakikipag-disco ka sa kanila, may pagsayaw ka para, yun yung parang yun yung pinaka-entertain dun sa, dun sa pinapasokan kong, mga bar. Dahil disco ang May dati po ba kayong trabaho na ginagawa bago po kayo napasok po dyan? Hindi, yung nung panahon, wala. Ano lang kasi ako dati. Pinapasa akong dati mga kasambahay. Kaya nung umuwi ako dito, napunta ko sa ganyan. So, parang hindi rin ako sanay yung ganyang trabaho. Kasi mula bata pa ako, nung natira ako sa Manila, yun yung mga pinapasokan ko kasing trabaho, kasambahay. So, hindi ako masyado. Tsaka hindi ko rin nga alam yung mga ganyang dahil mga trabahong ganyan. Wala akong alam kasi parang loner lang ako parang bahay lang ako, ganyan yung mga Kaya nabalik ako dito kasi yung mga nag-alaga sa akin dati, taga dito sila sa Olongapo. So, nung may 23 years, parang 23 years old na ako noon eh. Tapos may kapitbahay kami na taga dito sa Olongapo. Tapos, sumama ako sa kanya dito sa Olongapo. Tapos, nung sumama ako dito, ayun, parang hindi na ako bumalik. Hindi ko na binalikan yung pamilya ko. Parang nakita ko dito, okay yung buhay dito gano'n. Kasi nga, Amerasian ako So, sa Manila, siyempre, parang nahihiya ka kasi black, alam mo yun. Wala akong nakikita mga katulad ko, bihira. Samantalang nung nauwi ako dito sa Olongapo, parang nakikita ko marami akong kalahi dito. So, parang, nagustuhan ko na dito na ako. Tapos yun, nung pag-uwi ko rin naman dito, siyempre, kasambahay pa yun yung pinapasukan ko kasi di talaga ako nakapag-aral Nag-exam nga lang ako para maging high school ako Kaya nahirapan talaga ako kahit nasa pag-entertain. Mahirap talaga mag-English dahil nga di ka nakapag-aral, di ba? So, mahirap talaga yung buhay ko. yung buhay ko So, dahil siyempre wala akong magulang. Yung mga magulang ko naman di ba? Yung mama ko, pinamigay lang ako. So, wala akong guidance. Bahalang ang nangyayari sa buhay ko. Bahala na. Gagawin ko muna. Tapos, pag nalalaman kong hindi okay, parang ganun, ayoko pala yun kasi hindi pala okay, ganun. Parang ganun lang kasi wala nangangaral sa'yo, di ba? Kasi mahirap. Wala kang magulang na kahit talagang asin walang kamag-anak Tapos yun namang mga nag-alaga sa akin, siyempre, may mga pamilya rin sila. So, hindi ka naman pwede mag-stay sa kanila. Di ba? Gagawa ka ng sarili mong buhay. So, makikisama ka talaga sa ibang tao. Ito nga na lang talaga sa kailan magtatrabaho. Tapos yun nga, may mga friend ako na sabi nila, uy, pasok ka na lang sa ganito, mag-apply ka dun. Sabi nila, para makapag-asawa ka ng kano. Di ba? Mga ganong yun. Pumunta sa'yo, paano mapag-asawa ng kano? Di naman ako makapag-usap ng ng English, di ba? So, ang hirap. Kaya imbes na sabi ko nga, imbes na ako yung mang-uuto, ako yung mauuto. Kasi lagi kong alam lang noon yes, no, okay, gano'n. Kahit na siguro papatayin ka na, okay ka pa rin, di ba? Kasi hindi talaga ako, Kasi talagang ang natapos ko lang is grade 4 lang ako Di pa nga yata natapos. Tapos yun, nag-exam lang ako para lang ako makapag-aral, matuto, yan. Aral-aral, kahit matanda na, sige, aral-aral, yun. Kahit paano, nag-improvement naman. Dito ka lang sa Olongapo, di ba? May mga kaibigan ako dyan. Minsan sumasama-sama ako dun sa kanila. Tapos sabi nila, uy, mag-apply ka dyan. O yun, nag-apply na ako. Kaso nga, syempre, hindi pa rin mga sexy damit yung suot ko, nag-apply ako. Kasi wala nga akong alam sa ganyang trabaho, di ba? Ay mga, mga gusto nila, syempre, mga sexy, maganda, ganyan. So, hindi, kaya hindi ako rin masyado makapag-entertain. Kasi wala talaga akong masyadong experience sa ganyang, Mga gaano po kayo katagal naging entertainer din po? Hindi ko rin mga lang siguro yun. Parang hindi man ako umabot ng 1 taon kasi nga magpipinatubo na rin Paalis na yung mga kano. Mahina na yung hindi na kagaya na may mga dumarating na barko, mga ganon. Mga ilang taon po kayo nito po? Yung mga ilang edad ako noon, bata pa ako mga 23 years old lang ako. Tapos dati po kasambahay po kayo na Oo. po? Oo, yun lang lagi. Tapos, ayun, ang mga, kasi paalis na yung kano wala nang so napunta na lang ako sa mga diyan sa SBMA, 'di ba? May mga may mga
nagtuturo na sila ng mga mananahi, mga ano, magbibigay sila ng mga pag-aaral, mga ganyan, yun. Nag-try din ako ng mga ganong trabaho. Kaya napagtrabaho din ako sa mga ano, factory. Pero noong mga panahon po na entertainer po kayo, meron po ba kayong mga parang memories or moments po na hindi nyo makakalimutan, yung talagang tumatak po sa isip po ninyo? May ganun po ba kayong karanasan to? Baka mamaya meron po. Basta iniisip ko lang noon, siyempre gusto ko yung mapag-asawa ng ano eh. Sabi ko, gusto ko makapag-asawa ng foreigner para makapunta ako sa Amerika. Siyempre, dream ko yun eh, dati. Meron Kaso po bang naman, ganun na parang nagkainlaban po kayo ng isang Wala. foreigner? Meron kasi sana akong nakilala din na isa eh. Okay naman yun. Kaso yung namang tinitirahan ko noon sa ano, yung pinaka, ano yun, isa rin sa mga naging guardian ko yun. Mayroon akong sulat, sinulatan niya ako ng foreigner na yun. Tapos, ang sabi niya kasi, ano, kailangan sagutin ko yung sulat na yun dahil nga pagka ano, lilipat na siya ng barko, sabi niya, hindi na niya ako mahahanap, hindi na kayo magkikita. So alam mo kung, Diyos ko ilang buwan naman bago ko nakuha yung sulat na yun. So wala na siya doon sa barko, kaya hindi ko na rin nasagot yung sulat. Kaya hindi na rin kami nagkita, parang gano'n. Yun lang yung ano kong karanasan ko doon na ano ko eh. Medyo Na love okay. story po. Kaya Ganun. lang wala. Anong ano po to? Anong taon po to nangyari? Itong mga panahon po na to? Anong year? Mga 19, ano na yun, mga 1990s na siguro yun, 1989, mga ganyan. Kasi late na ako napunta dito sa Olongapo eh. Kung alam ko lang noon na may ganyan, no, di siguro mas maaga kaso. hindi ko alam na may ano. Kahit na naging American ako, hindi ko alam na, hindi ko alam yung, kasi yung mga ganyan yung trabaho. Hindi ko kasi alam yan noon eh. Kasi umalis ako ng Olongapo, siguro mga 10 years old ako. May nagdala sa akin na, isa rin nagkatrabaho sa bar. Dinala niya ako sa Manila, dun sa mga kapatid niya. Kasi nga nabalayas na nga ako dahil nga wala akong matitirahan. Dinala niya ako doon. Kaya ang tagal ko rin sa Manila, doon ako nagstay. Pag-usapan po natin yung, na-mention niyo po yung bar po, no? Ayun ba? Yung bar Kamusta, talaga. yung, pwede niyo po ba kami kwentuhan ng parang bar life or nightlife po dati dito sa Olongapo nung mga panahon po na yun? Ano po bang, Mm. sabihin po natin, galawan sa Olongapo City po? No? Mm. Basta, yun. Paano niyo po siya ma-describe po? Ayun, yung mga nagtatrabaho rin sa mga bar na mga, ano, mga babae, ganun. Tapos kasi nga, sa diskuhan nga siya ako, kaya yun, disco talaga yung, ano. Tapos hindi rin ako masyado doon sa mga, alam ko yung mga ibang bar, ganun. Parang doon lang din ako nakapokus sa, ano, yun, kaya yung Billboard Disco, tapos yung Airport Disco. Yan lang kasi yung napasok kong mga bar. So, ayun nga, yun, saya, disco. Kasi diskuhan talaga yan. Magdidisco ka talaga, kaya medyo, Nabanggit niyo po kanina, no, na nag-alisan po sila nung time po na naging entertainer po kayo. Pero ngayon po ba, sa modern age po, nagbalikan na po ba yung mga Amerikano dito po sa Olongapo o wala pa rin po masyado? Tsaka wala nang bar kasi ngayon. Wala nang, ano, may mga dumadating-dating man dyan, pero pailan-ilan lang. Hindi na talaga siya yung kagaya ng dati na may mga, ano, Yung marami wala po na, talaga. wala na. Kahit kagaya ngayon, nandyan ako sa Magsaysay lagi, di ba? Kasi malapit lang ako dyan nakatera. So, wala nang mga ganon. Wala po masyadong Oo, ng, wala ano, na. Hindi na ano ng mga tao yung ganyang mga bar. Hindi na siya ganun ka ano. Meron man siguro mga sa Pang-Pilipino, pero okay, mga nagdi-disco lang din, mga ganyan. Parang wala na masyadong bukas na bar sa Magsaysay. Pero for the short time po na naging entertainer po kayo, kamusta naman po? Ano pong naramdaman niyo ng mga panahon po na yun? Oo, yun. Siyempre pag binabayaran ka ng bar fine ng customer, kasama ka din. Kasi magagalit yung manager pag hindi ka sumama. Kailangan sasama ka talaga pag gusto ka rin i-bar fine ng customer, ganun. Sama ka lang. Kasi nga, hindi siya masyadong makakausap dahil hindi naman ako magaling mag-English. Sa inyo po, ano po sa tingin niyo yung mga naging challenges na nakita niyo po nung nagtatrabaho po kayo bilang isang entertainer? Parang Sabihin po lang, natin safety, ganyan, or consent, or mga ganong klaseng ano po. wala, bali, lang talaga kasi ako doon.
Alam mo yung bata ka pa, di ba? Mga, ang naano ko kasi noon, yung talagang mag-disco. Ayun. Pagka maganda yung tugtog, yan, sumasayaw. Yan yung Kumbaga, pang-entertain namin eh. curiosity lang po talaga na Oo. ano po. Pero hindi naman po kayo yung katulad po ni ma'am po kanina na Mm. nagkaanak po kayo kasama ang Wala na, hindi naman. Ngayon po, Mga kamusta anak ko, mga Pilipino naman yan yung mga naging anak ko. Hmm. Ngayon po, kamusta naman po ang buhay po? Ano pong pinagkakaabalan niyo po ngayon? O sa ngayon, ayan, dati kasi ano eh, naging organized, di ba, yung buklod. Kasi boss ko yan si ate, ano. So, ano, naging organizer ako ng buklod. Tapos, yun, ako yung napupunta sa mga bar, sa mga babae, mga bar dyan, sa Dagay, sa Barreto, ganon. Tapos, nag-organize kami ng mga kababaihan, gano'n, nakikipagkilala. Kasi dati meron kaming mga estudyante, mga galing ng Ateneo, gano'n. Tapos, napakilala namin yung mga, yung mga babae, di ba, na mga nagtatrabaho sa bar. Parang, para, kunwari, may immersion, gano'n. Pinaparanas namin sa mga estudyante yung matulog sa mga bahay ng mga kababaihan. Ayun. Tapos yun, in-interview rin nila tungkol sa mga bar. Yan yung kaya pagka mayroong immersion, nagpupunta ako sa mga bar. Tapos sila yung tapos yung binibilihan nila ng mga ladies drink. Tapos kinakausap namin yung mga babae na kung pwede ba sila na tulugan ng mga estudyante. Yun. Tapos sila yung para makapagkwento, makapag-usap, ba sila napunta sa mga bar, gano'n. Ayun po, no? Paano po kayo pala natigil po sa pagiging isang entertainer po? Ha? Paano po kayo tumigil po? Paano tumigil? Hindi kasi wala na nga yung Dahil lang po rin. nawala na yung parang Wala na mga yung naging customer. So wala nang talaga, pailan-ilan na lang. Kaya nga yung naman, yung city no nagbibigay na rin sila ng mga trainings sa mga babae. Yung mga nagtatrabaho dati din sa mga pinapatraining nila kasi nga pawalan ng SBMA. So, ang naging trabaho na namin is nag-aaral na kami ng mananahi, ganun. Yun na yung mga naging trabaho namin, nagtrabaho na kami sa mga factory. Yung mga babae mga nagtatrabaho sa bar. Kasi wala nang talagang bar kasi nagpinatubo na kasi siya. So, wala nang mapapasukan kasi bumagsak na yung mga establishment dyan. So, tapos yung mga umalis na rin sila, umalis na yung base. May Kaya, naging psychological effect po ba sa Oo. inyo po itong experience po ninyo na to? Ano ba? Naging psychological effect po sa inyo? Meron po ba? Yung psychological. Opo. Wala Parang naman. naapektuhan po Basta, yung mental wellness po ninyo or parang wala naman po? wala naman. Kasi hindi naman talaga rin ako na masyado talaga na kasi dyan. Kasi nga palis na rin sila. Kaya, So yun po Yun na. talaga yung pinaka-reason Oo. kaya tumigil na po kayo sa... yun yung dahilan kasi wala na. And Wala then, na. paano naman po kayo napasok po sa buklod? Paano po kayo... Sa Buklod. Opo. Oo, hindi kasi meron dati yung organizer, si Ate Beth, kasi wala na siya. Ayun, sinabi niya, na-try mo rin magtrabaho pala sa ganito eh. Sabi niya, ipasok na lang kita sa Buklod. Yun. Tapos may mga training, masipag ako sa mga pumunta-punta, lahat ng mga activities nila, pinupuntahan ko. Ayun, nung kailangan ng organizer, so isa ako sa mga napili kasi nga, pag masipag ka kasi na laging nandiyan dyan, ma-attend ka ng mga seminar, mga yun. Kaya tapos yun, nagyayaya din naman kami ng mga babae na para maturuan, di ba? Makapag-aral din sila para may pagtanggol din nila yung mga sarili nila sa mga customer, ganun. So ito po yung pinagkakaabalahan niyo po talaga ngayon na... Oo, yan. Ito po, no? Nabanggit niyo po kanina na lumaki po kayo na walang... Naging guidance ng parents po ninyo. Oo. And na-mention nyo rin po na hanggang elementary lang po ang natapos po ninyo. Tama po. Oo. Tama po ba? Kung mabibigyan po kayo ng chance na mag-aral po hanggang sa, alam nyo po, yung makatapos ng kolehiyo, education po talaga na ano po yung gusto nyo sana maging trabaho? Ano po yung dream job po ninyo?
Ewan ko naman. Bagay, mahilig ako sa math. Siguro mga accounting, mga ganyan din. Gusto ko yun yung mga kwenta-kwenta, mga ganyan. Pero ano rin yan, beautician. Yan yung aking Ngayon po ba ayaw niyo po mag-aral na maging isang beautician po? Parang, since na ano po, naka-braids pa po kayo. No? Oo, nag-beautician din ako. Nagne-nail tech. Yan. At parang sideline niyo na din po siya sa ngayon po. Yan yung aking ngayon, mga yan yung aking yan yung mga nakahiligan ko lang kasi nga, mahirapan na kasi talaga ako ng mga, di ba? Kung mag-aaral ka talaga ng mga 4 years, kaya mahirapan ka pa. Samantalang, mag-aaral kayo manahi, ayun, para meron ka na rin na pagkakitaan. So, nakatulong naman. Malaking tulong talaga siya. Kasi nag-aaral ako ng nail tech, alam mo yun, manicurista. Yan yung aking, yan yung aking pinangkakabuhayan ngayon. Nung tumigil po kayo, no, matanong ko lang po, ano pong naramdaman nyo nung time po na yun, nung nag-stop na po kayo bilang isang entertainer? Sa wala, siyempre din ako makahanap ng boyfriend. Kasi nga wala na. Hanggang ngayon po ba, wala po kayong naging partner po? Wala, mahirap paghanap ng partner dito sa atin. Kasi tsaka gusto ko talaga rin, siyempre, yung kalahi ko, di ba? Kasi wala naman na, di ba? Noon dati nagchat-chat din ako. Alam mo yon sa social media, di ba? Yan. Marami din akong naging boyfriend dyan. Chat-chat. Yan. Kasi gusto ko mag-aral, di ba? Lagi ko sinasabi, gusto ko mag-aral. So, pinapadala nila ako ng pang-aral ko para makapag-aral ako. Kaya noon, nag-aral ako dati talaga. Yung ALS nga di ba? Nag-aral ako ng ALS. Ilang taon ako sa ALS. Kaso, problema, hindi rin ako nakakapasa. Kasi paggagawa ng talata. So, nahirapan ako. Kasi iba yung buhay ko di ba? Magkukwento ako dun sa yung gagawa ko ng essay. Nahihirapan ako gumawa kasi iba yung buhay ko. Parang hindi ko sinusunod yung paggawa ng essay. Kasi parang iba naman yung kwento nung ko, di ba? So, hindi ko siya makuha. Mataas yung nakukuha kong grades. Pero pagdating sa essay, 1 lang. So, hindi ako pumapasa. Ayun, nag-aaral ako. Ilang taon ako nag-aaral. Hanggang dinala ko na nga sa opisina namin yung teacher para doon na siya magturo ng ALS. Di ba? Nag-aaral naman ako. Kaya ngayon, kahit paano naman, nakaintindi naman ako ng English kahit konti. Kasi nga, nasanay na ako. Kasi mag-aaral naman ako ng mga yan. Sa Buklod po na pa-practice nyo naman po yun. Sa Buklod, yan. Tapos may mga bisita kami, mga foreigner. Yan, So ngayon naman, kahit paano naman, malaki improvement ko rin naman talaga. Pag, kunwari, mayroon conference sa ibang bansa, yan si Ate Alma, sinasama rin niya ako. So, nakakapunta ako kahit paano. Lagi ko siyang, I'm assuming po marami na po kayong natulungan po sa ginagawa po ninyo sa Buklod po, no? Oo, sa Buklod. Marami yung mga, noon, yung mga babae talaga. Binibigyan talaga ng training. Wala na nga lang kasi kaming pondo ngayon kaya hindi na kami talaga nakakapag Pero dati, yun talaga yung namin. Kasi parang siyempre gusto mo rin sila may alis dyan Kung di ba, nakapag-aral na talaga sila, So marami rin naman nakaalis dyan. Nakapag-aral na rin sila, yung iba nga, mapumasa na rin sila ng ALS. Nag-aaral din sila ng mga kung ano-ano para kasi siyempre, pag namanda ka na rin, hindi ka naman na rin pwede dyan Diba? At least meron kang magiging trabaho pagdating ng panahon. Sa mga tao po na binating medyo judgmental po, no? Pagdating po sa mga ganitong klaseng trabaho, ano pong gusto niyo pong sabihin sa kanila po? Sana lalo na pag sa mga kalalakihan, diba? Dapat sana, wag na silang bumili ng mga babae para matigil na rin yung yun. Kasi, di ba? Kasi kung wala namang benebenta, wala namang bibili. Di ba? So, kung wag na silang bumili para hindi na kagaya ngayon, di ba? Natuto ang mga tao nung nag-pandemic, di ba? Nawala na ng bar sa Olongapo. Kasi na-realize nila na, di ba, maiksi lang ang buhay. O kung sasayangin mo lang yung mga panahon mo sa mga ganyan na mga punta-punta ka dyan sa mga bar, sa mga para entertain, inom-inom dyan, di ba? Kuha ng mga babae, di ba? So, kaya ngayon, wala nang masyadong bar sa Olongapo. So, thanks God. Kasi,
nag-iba na yung mga ano nila, hindi na yung ang trabaho. Kung ibabalik po yung panahon, pipiliin nyo pa rin po ba maging isang entertainer dati po? Or maghahanap po kayo ng ibang trabaho? Ano, ako ang pipiliin ko. Kung babalik ko yung panahon, siyempre pipiliin ko mag-aaral ako. Di ba? Dapat makapag-aaral ako. Kaya nga, yan ang pinagsisisihan ko eh. Yung hindi ako nakapag-aaral kagaya niyan, di ba? Pag may mga interview, nahirapan ka sumagot doon sa tinatanong kasi minsan hindi mo naiintindihan yung tanong, iba pala yung tanong, iba yung sinasasagot mo. So, mahirap. Kaya, yun pa rin, lagi gusto ko. Kaya lagi rin akong nakikinig ng mga ano. Gusto ko talaga rin matuto. Yun pa rin naman yung ano ko, kahit na matanda na ako, gusto ko yung lagi pa rin akong natututo. Nag-aaral, mga ganun. Ngayon po, nag-aaral pa rin po kayo ng... Oo. Sa ano na lang ngayon, nakikinig na lang ako sa YouTube. Ayan, di ba? Maraming tinuturo ngayon sa mga YouTube, mga ano. Yun na lang. Kasi wala na, hindi na ako nakapag-ALS kasi nga nagtatrabaho rin ako ngayon sa ano. Yun, ano ba yung nail tech nga sa ano, sa salon. So, hindi ako ano, wala nang time na Pero pangarap nyo pa rin pong makaano po Oo, talaga. siyempre gusto ko matuto eh. Gusto ko pa rin talaga matutuwa na mapag-aral ka pa rin talaga ng ano, mapasa, kagaya niyan. O, nag-apply ako ng visa sa US. Paano ko maisasabi doon sa consul yung gusto kong sabihin? Ang hirap mag-English. Di ba? Yun. Pero siyempre, nakita ko kasi yung ano, bali nakita ko rin kasi yung daddy ko. Nakilala ko sila sa ano, yan, ancestry DNA test. Yan, maraming mga Malaysian ngayon, yung mga kagaya ko na, yung nga, iniwan ng mga tatay, yung lip by the ship. Yan. Dito po ba sa, sorry po, dito po ba sa Olonga po, marami po bang yung parang mga naging mixed po na... Marami kami mga Malaysian. May mga ano nga kami, may mga organization. Yan. Tapos yun, mayroon kasing bali sa US, isang ano siya, American siya. So, naghahanap siya ng donation sa US. Tapos, pinapadala niya dito yung mga DNA. Tapos, isa-isa kami DNA. Tapos, pag na-DNA ka na, ibabalik ko rin sa US yung kit. Tapos, mga after 2 months, yun, mahanap na nila yung family mo. Diba? Kung bibigyan po kayo ng chance na makausap po yung old self po ninyo nung bata pa po kayo, ano pong gusto niyo pong sabihin sa kanya po? Yun nga, di ba? Kaya nga, ang gusto ko lang talaga doon is yung pag-aaral. Ayun, mag-aaral ka para... Ngayon, kasi nga, ang hirap kumilos, alam mo yun, pag hindi ka nakapag-aaral. Iba talaga yun. Ano na nga lang parang nililibang ko lang nga yung sarili ko kasi nga, ang hirap, hindi ka di ba? Hindi mo maitaas yung sarili mo. Kasi nga, nandun ka lang eh. So, iba talaga yun. Kaya mahirap talaga siya. Sa tingin niyo po Siguro, ba? yung iba, hindi naman na nila inaano yun, pero para sa akin, kasi marami akong gustong gawin. Pero nga, di ba, nagiging hadlang yun dahil nga, hindi ko nga kayang gawin. Talagang wini-wish niyo po nung mga panahon po na yun na Oo. sana nagabayan po kayo. Oo, saan na? Kung sa parents po Kung ninyo. nung malit ako, di ba, napunta ako sa Buklod, bata pa ako, di ba? Kasi yan, nagpapaaral sila. Napag-aral ako. So, napunta ako, matanda na ako, di ba? So, hindi na kasi ganun yung memorya mo, di ba? Iba talaga yung bata na naman nag-aaral. Siyempre, pag matanda ka na, hindi mo na masyadong meron din, pero hindi na ganun. Kung makakausap niyo po yung parents po ninyo po, no? Oo. Lalo na po ng mga panahon po na yun, ano pong gusto Oo. niyo pong sabihin sa kanila po? Wala, siyempre nga, di ba? Kasi nga iniwanan nila ako, so ayoko nang umiyak, natuloy ako.
Siyempre, mahirap yung buhay ko. Pero yung ano naman, pero thankful naman ako kasi yung na-DNA nga ako, namit ko yung auntie ko, di ba? Namit ko siya. So, pinuntahan niya ako sa Pilipinas talaga. Iyon yung pinaka magandang nangyari sa buhay ko. Ayun, minute niya ako dito, pinuntahan niya ako. Kasi yung dad ko, buhay pa rin naman siya nung na-DNA ako eh. Kaso nga lang, hindi kasi ako nakapasa sa visa. Kaya hindi ko siya napuntahan. Tapos, ayun, namatay na siya nung October 2024. So, hindi na kami nagkita. Kasi hindi ako nakakuha ng visa nung nag-apply ako. Ayun. Sa mother po ninyo po. Yung mother ko, wala. Hindi ko alam kung nasaan. Wala nga, pinamigyan niya nga ako ng marita ko. Kaya hindi ayun. Kaya yung ante ko, yun na lang, yung nanay ko, siya yung naging nanay ko, tatay ko, ante ko, yun. Talagang yun kaya yun yung wini-wish ko talaga. Yung makapunta ako doon para mapuntahan ko naman siya. At makilala ko pa rin naman yung mga iba kong family doon. Siyempre, kung sila yung pupunta rito, ang dami nila. So, yun. Thankful na rin ako. Siyempre, di ba? Bago man kasi matanda na rin naman ako, di ba? Pero at least, nakilala ko rin naman kung saan ako nanggaling. Sa father side ko, para sa mother side ko, wala. Kasi yung bahay nagpapalit ng apelido eh. Di ba? Kaya hindi mo mahanap, pero yung lalaki. Pero, in fairness ang DNA, pagtataka ka, wala ako doon kaalam-alam, kahit zero, wala akong alam na kahit ano sa kanila eh. Pero nahanap yung family ko. Ayun. Kay auntie po, ano gusto niyo sabihin? Yun yung masayang-masaya ako. Yun na lang yung nagpapasaya sa akin ngayon. Tapos yun, yung mga anak ko. Kay auntie po, Ha? ano po mensahe niyo po sa kanya since, ayun po, gusto niya po kayo dalhin sa ibang bansa pa para Oo. mamuhay Oo. ng kakaiba po, di Kaya ba? nga, oo. Ano pong gusto niya pong sabihin sa kanya na binibigyan niya po kayo ng bagong chance na Oo. to start a new life? Yun. Sabi ko nga, ante, sabi ko, habaan mo pa yung buhay mo. Sabi ko, ingatan mo ang sarili mo. Gusto pa kitang makasama, ganun. Yun yung ano ko. Sa mga tao pong nakaranas po ng similar situation po ninyo, yung mga ganun din po yung hindi rin po nakapag-aral po, no? Basta yung similar situation po sa inyo, ano pong gusto nyo pong sabihin sa kanila? Sa mga batang katulad po ninyo dati? Yung mga bata, kaya nga yung mga bata naman, kailan talaga mag-aral sila para mabago ang buhay. Kasi nga, pag hindi ka rin talaga nag-aaral, parang yun ang susi pag-aaral. Kung kaya yung mga batang yan, kung hindi rin sila mag-aaral, anong trabaho yung nila pagdating din ng panahon? Kaya lang, minsan, sinasabi rin talaga nila, mahirap din mag-aral. Yung iba, di ba? Siyempre, pag hindi ka rin matalino, di ba? Ayaw rin nila. Kasi nga, nahihirapan daw sila mag-aral. Ayaw na rin mag-aral. Pero, kailangan talaga mag-aral ka para mabago rin ang buhay mo. Kasi hindi naman, habang bata ka pa, siyempre, hindi mo pa naiisip yan eh. Pero pag magpapamilya ka na, kasi siyempre, kung wala ka ring trabaho, iiwanan kayo ng asawa mo dahil paano kayo mabubuhay, di ba? Mantalang kung may maganda kang trabaho na pag-aaral ka, parang ganun eh. Kasi minsan parang yan din ang nagiging ugat ng, di ba, sira yung pamilya, ganun. Kasi siyempre, yung mga babae mag-i-stay yan eh, kung wala ka rin magandang trabaho. O, di ba? Yun naman din yung, para sa akin yun yung mga nakikita kong, kaya, special pag-aaral. Kung gusto nyo manood ng mga dokumentaryo galing sa mga interviews namin, huwag nyong kakalimutang i-check ang isa pa naming YouTube channel, Off the Record Beyond Borders. I-click nyo lang ang link sa description. Maraming salamat!